Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, I just wanna share my experience to you. I'm no writer so I hope you can bear with the grammatical errors here. Just call me Luis or Lucky. The thing, some people tell me that I somehow resemble Luis Manzano. I have to admit it's pleasing to my ears pero may anggulo lang siguro. Pinanindigan ko na kasi every time na lang na may bago akong nami-meet, either new friends or friends of friends, tama. May magsasabi talaga ng ganun. I'm 26, discreet, 5'5", and yes, too short to be Luis kaya binabawi ko na lang sa forma, moreno ako, medium build. Bisexual and at this time, single. I'm dating girls pero takot lang ako sa commitment and they tend to be emotionally needy. No offense to your female readers. Mahilig akong mag-online para kung mabitin sa babae, virtually I'm pleasing myself with Maria or Pamela the Palm. I like to tease, do cam shows, parang frustrated macho dancer lang. I like then kasi pleasuring other people that of course kung they got me attention. Enough with myself, let's go to my story. Let me go to my story, okay? Way back in college, I was living in a boarding house within the U-Belt area when I was about 16 to 20 years old. Anyone naman siguro na tumira doon may mga experience na hindi malilimutan. Especially right after classes, yung gabi na. Mga inuman dati sa Recto sa loob ng Ever na madalas na marid na Jaka at two other bars katabi nito. Tumarina Mansions, Caliejepa sa may FEU, sa Lerma, Lepanto, Espanya, okay, and so on. I miss those days na walang inatupag kundi uminom, gumimik at kung ano-ano pa. May katabi ding boarding house yung tinutuluyan ko. Ang maganda lang kasi, lahat ng nakatira doon, halos tropa ko. Siguro kasi magaling akong makisama at present kung saan ang lakad. Madalas din akong lumagpas sa curfew, pero minsan okay lang. Pero ang totoo, yung mga bantay kasi sa boarding house, may crush sa akin. Kaya minsan, nagagamit ko pang bargain yung feelings nila. I know, I'm a jerk. Pero ang ayoko lang kasi makailang ulit na akong pinasok nung bantay na babae ang doing things while I'm asleep, nagigising na lang ako. Okay. Nagigising na lang ako nakapatong na sa akin, kaya pala hindi ako makahinga. Ayoko ng term pero sabi nila, atchay killer daw ako. Pero hindi ko naman pinapatulan. Pinapalabas ko na lang ng kwarto. Baka mapalayas pa ako sa boarding house. Worst, i-charge pa ng panggagahasa ng katulong. May neighbor ako sa kabilang boarding house na biglang nagiging friendly sa akin. Matagal na siya doon pero bihira daw niya akong makita. And minsan, napakilala siya sa akin nung bantay sa kabilang boarding house. He's a college professor. Ang cool niyang mahilig man libre. Nirerespeto siya pero ayoko lang na gagawin niya na stare at me. Since adik ako sa porn, niyaya niya akong pumunta sa kanyang room to watch porn. Hindi ako komportable sa kanya but I eventually gave in. Pansin kong may kasama siya sa room. Hindi naman na din ako nag-uusisa. He played porn video. We watch. Nung yung girl is giving oral, he is also asking me questions kung ano daw ang ginagawa kapag bored. Kung may girlfriend na ako, sagot naman ako ng sagot hanggang sa nakambyo ako dahil may buhok na nakakapit. Napangiti lang siya. Sa sobrang elko, I started stroking my pups inside my boxers. He asked me to lean on my back para mas okay daw. Nilagay niya ang pillow at my back, napapikit ako sa eksena. He touched my chest
Hinayaan ko na lang. Siguro hindi na rin niya matiis, tinaas niya ang shirt ko at started licking my nipples. Iba yung feeling ng sarap, yung napapapikit ka. Wala pang nakakaganon sa akin at that time kaya iba ang sensation. Iniisip ko na lang, ang babae sa video ang gumagawa ay madre. What? I jacked up while he is licking my nipples, kissing my abs, tapos dinidilaan ng marahan, paikot, tapos baba ulit sa may pusod. Naloko na, napahubad na ako ng boxers, ang galing niya lang kasi. Lahat ng weak spots ko ay nadadali. Bawat dila niya ay napapagalaw ako. Sa hita ng paikot, naitulak ko ang mukha niya nang simulan niyang lantakan yung singit ko. Sobra akong nakikiliti. Mas lalo pa niyang ginalingan nung nakita niyang nasasarapan ako kahit nakikiliti. Hanggang pati sa lato-lato ko. Tapos naramdaman ko na lang yung kanyang mainit na bibig ay gumagalaw na mula sa lato-lato sa hanggang katawan ng Pops. Nung marating niya yung shop nung aking Pops, may mga pre-cam na ako and he just killed it. Gusto kong mapasigaw sa sarap. Napapaungol ako sa galing niyang lumantak. Maya-maya inalis niya ang bibig niya kaya nag-jacks na lang ako. Sabi niya sabihin ko raw kung malapit na ako. Bago pa man siya matapos magsalita, napastretch na ako ng legs at napaungol, hudyat na papalabas na. Siguro bago pa man ako sumabog ay nilantakan niya uli. Halos mabaliw ako sa sarap. Sabay hawak sa ulo niya para maibaon lalo ang aking Pops sa kanyang lalamunan. Sa init na naramdaman ko na isabog ko sa loob ng bunganga niya. On the last drop, hinugot ko na. Pero he licked the tip of my shaft at nakiliti ako lalo. He smiled and went to the restroom. Dali-dali ako nagsuot ng boxers. Umalis na rin ako pagkatapos noon. After the incident, palagi na lang niya akong hinahanap. Panay ako. Panay naman ang tago ko. Kahit nag-enjoy ako, medyo nakonsensya ako kasi hindi ko naman dapat ginawa yun. I partly took the blame on myself for doing it. It was my first time and I feel that he took advantage yung kapusukan ko. Anyway, I tried to keep my distance kasi he is being insistent to do it again. Pero ayoko talaga kasi nawala na ang respeto ko sa kanya. Pero dahil estudyante, minsan short sa pera, minsan nilapitan ko siya at may nangyari ulit. Summer, nagbakasyon siya kaya I was relieved na walang mangungulit at bubuntot sa akin. May summer class kasi ako so I have to stay. Yung iba kong kasama ay bakasyon din. Iilan na lang kami sa tinitirhan ko. Ganon din sa kabilang boarding house. Doon ko naman nakilala yung isa ko pang neighbor sa kabilang boarding house. Matagal na din yon pero mostly gabing-gabi na umuwi from work. Parang Carlo Maceda kung ngumiti pati body build, he is tall, moreno, handsome, muscular, barako na parang player sa body frame niya na nasa mid-20s siguro. Minsan nakasama naming mag-PC. Though ako porn lang, sila at mga kasama ko naglalaro ng online games. Hindi namin napansin, lagpas na kami sa curfew. Umalis yung girlfriend kasama ko. Pumunta sa girlfriend niya para makitulog. Ako naman sabi ko magpapaumaga na lang. Naiwan kami ni Carlo Maceda look-alike. Medyo insecure ako physically sa kanya kasi matangkad at maganda ang hubog ng katawan. May abs ka naman kamo. Just like anyone at my age at that time, more or less 18, ang gusto mo lang talaga ay magpa-cute at maging head-turner sa lahat. Kaya I complimented him with his appeal. Tumawa lang siya at in-encourage ako na mag-gym din. Yun na lang naman daw kulang sa akin. Tapos naulit yung night sessions namin at ng mga kasama ko sa boarding house sa
kompyuteran o pisihan along P. Noval malapit sa UST. Tapos may out of town siya. Matagal din siyang di naming nakasama. One time nakipag-inuman ako sa bahay, yung sa may Espanya tapat ng UST. Ginabi na ako masyado. Kapag lagpas na ako sa curfew, sa pisihan ako nagpapaumaga. Nagulat ako kasi andun din siya, naglalaro. Pansin niya siguro na nakainom ako kaya niyaya niya akong umuwi at doon na lang daw ako sa kwarto niya. Yung kabilang boarding house kasi walang curfew. Antok na rin ako kaya pumayag na rin pero bago kami pumunta, sumaglit lang ako na manood ng porn. Kaya tawa siya ng tawa, ang El raw. Puro green ang usapan namin. Pagdating sa kwarto niya, pinahiga niya ako sa higaan. Naglabas siya ng ekstrang mat, dun na lang daw siya. Naghubad siya, boxers lang. Dun ko nakita kung gaano kalaki ang katawan niya. Nawala ang antok ko. Nainggit ako sa nakita ko at na-L. Nakita niya siguro ako na nakatitig sa kanya. Sabi niya na baka daw matunaw siya sa kakatitig ko. Sinabihan ko lang na, gago, naalala ko lang yung nakita ko sa video sa PC. Niyaya niya ako na mag-jacks. Total, nag-init naman na din ako kaya nagubad na ako ng shorts at brief. Nagtanong siya kung may experience na raw ako sa bakla. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kasi nahihiya ako kasi baka makilala niya yung prop sa baba ng kwarto niya. Ngumiti lang ako. Nakapikit siya habang nagja-jacks. Nakatitig ako sa kanya habang himas ko rin ang akin. Tinanong niya ako kung gusto niya ng mas masarap na trip. Di ko alam kung ano nasa isip niya pero pumayag ako. Hinalikan niya ang leg ko gaya ng dati. Palibasa, bata, madami pang kiliti, napa, halinghing ako. Bumaba siya sa dibdib ko at dinilaan, nipples, sa laki ng katawan niya at bigat ng kamay. Kayang-kaya niyang lamutakin yung katawan ko at feeling ko nagiging submissive ako dahil sa ginagawa niya pero okay lang, sarap na sarap ako. Hindi ko na malayan ay nilantakan na niya ang aking paps. Habang nakahiga ako, humarap siya sa akin at pumatong. Nagkiskisan kami ng paps at kumakadyot. Panay bayo niya at gumaganti rin ako. Pinalipat niya ako sa inilabas niyang mat. May kinuha sa drawer niya. Kondom pala, kinabit niya. Sa aking paps na galit. Ang di ko lubos maisip, napakalaking tao pero tira pala. Kaya lalo akong nag-standing ovation bago niya ikabit ay nilantakan niya muna. I feel like the dominant partner kasi siya itong hunk pero he is giving me pleasure na parang ginagawa niyang lahat. May lube siyang nilagay sa kanyang likuran. Dahan-dahan na umupo. Nakatutok ang aking paps. Nakaharap siya sa akin. Kita ko yung tiis sa sakit na nararamdaman niya habang sinusubukan na ilagay ang aking paps. Ewan ko ba pero nung nakita ko yung mukha niyang ganun, lalo kong gusto na maipasok. Hanggang sa nagtagumpay nga. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinaas baba ang bewang. Iba pa din ang init na binibigay sa akin nung ginagawa ko sa kapitbahay ko. Di na niya kinaya yung sakit kaya minabuti na niyang tanggalin. Tinanggal ko rin naman yung proteksyon. Naawa ko sa kanya. Para naman makabawi, ginawa ko ang ginawa niya sa akin. First time kong lumantak ng paps. Ewan ko pero parang nagustuhan niya kasi napapapikit siya. Natapos ang magdamag ng nakailang rounds kami hanggang sa nakatulog na kami pareho. Discreet pala siya. Na-enjoy ko ang may tinatago. Pati ka-L namin after nung may nangyari sa amin. Patago na kami na nagkaka-L at nagagawa ang mga kamunduhan sa kwarto niya o kwarto ko kapag walang tao. Di din halata ang samahan namin kasi hindi naman kami halos magkasama palagi. Parang tropa lang. Iwas pa rin ako sa prop. Di ko alam kung magkakilala sila. Nawalan kami ng communication nung nawala ang Friendster. Di ko na rin siya mahanap sa FB. Huling balita ko papunta na siyang US. As for me,
Eto, from time to time. Hanggang dito na lang, Kuya E. Maraming salamat. God bless and more power. Okay, mukhang walang kasunod doon kasi wala siyang sinabi na ano. Anyways, maraming salamat sa iyo, Luis. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.